Yun, magandang araw sa inyo mga kaubas. Yan, ito na yung mga bulaklak ng aking ubas ngayon. Medyo malalaki na. Ayan o, medyo marami-rami rin siyang mga bulaklak. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon mga kaubas ay ang pag-apply ng foliar fertilizer. Yun ay yung ini-spray para sa ating mga bulaklak ng ubas. So ang gagawin natin ay yung kung paano natin i-timing yung pag-apply ng foliar dito sa ating ubas, kasi meron ding mga tamang timing yon para ma-absorb ng ating ubas yung mga fertilizer nating i-apply, yung eksakto na kailangan ng ating ubas, yung ibibigay nating foliar na gagamitin niya. Makakatulong yon na makapagbulaklak siya, na mas lalong dumami yung bulaklak at tumibay yung bulaklak at mas lumaki yung mga bulaklak. Ayan o. So ang foliar na ating gagamitin dito mga kaubas ay dapat yung rich in potassium. Kahit anong brand ay pwede yun mga kaubas, wala naman sa brand yun, basta rich in potassium. Meron lang mga foliar na may mga naidagdag pa ng mga nutrients, nasa sa inyo na yon kung yun yung mga bibili nyo. Basta importante mas mataas yung potassium kaysa sa mga ibang nutrients, kasi yun yung kailangan nyo sa ngayon. Ang pagka-timing naman, tingin tayo ng sanga. Yung ganito pa lang siya, yung ganyan, yung sakto pa lang na bubuka yung ganyang dahon, yung mga bagong tumubong sanga, kailangan mag-spray na kayo or mag-apply na kayo ng foliar. Yung mga ganyan ganyan pa lang sila kalalaki. Ito pwede na ito, dahil makakapag-absorb na yan ng foliar na i-apply natin. Itong sa akin ngayon, pangalawang beses na ito ma-applyan ng fertilizer, kasi hindi nagsabay-sabay yung kanyang mga sanga na tumubo. May malalaki na, may tumutubo pa lang. Kaya ngayon pangalawang beses ko na ito mag-apply. Yung mga ganitong sanga yan, tingnan nyo, may bulaklak sa loob yan. Ayun may tori-tori doon. Yan. So pag na-applyan natin yan ng foliar na mayaman sa potassium, mas makakatulong na mas malaki yung ibibigay niyang bulaklak dyan. Kita nyo itong sanga na ito mga kaubas. Itong mga sanga na ito, lahat yan mayroon siyang bulaklak. Ayan ito mayroon din ayun, mataas na yun diba? Yan meron din yun. So yung kailangan ngayon ng ating ubas ay rich in potassium na foliar. Ang pag-apply naman sa oras ay mas maganda yung bago sumikat yung araw, mag-apply na kayo ng foliar. Tapos yung ganitong oras, mga alas 5 ng hapon, para nakabukas yung mga stomata sa dahon ng ating mga ubas, para siguradong ma-absorb niya yung ating mga i-apply na foliar. Yan, mga ganito kalalaki, basta yung may mga 1 inch na siya kalalaki, pwede na kayo mag-apply ng foliar. Ito yung gagamitin kong pang spray. May foliar na to, hinaluan ko rin ng fungicide dahil tag-ulan, kailangan ng fungicide. Ito, hinaluan ko din ito ng aking binabad na mga balat ng saging, yung pinagbalatan ng bunga ng saging. Kasi ngayon mga kaubas ay titignan natin yung mga sanga tulad nun, tatanggalin na natin. Isa lang yung patutuloyan natin
pag nagtanggal tayo ng sanga, siyempre masusugatan. Kaya kailangan din natin mag-apply ng fungicide, at dahil sa tag-ulan din, siyempre fungicide pa rin. Pipili tayo, tulad nito, 3 yung tumubo dyan. Pipili tayo ng yung may bulaklak, yung pinaka masigla sa kanila, yun yung ititira. Yan, para wala na siyang kaagaw dun sa nutrients na nasa kanya. Ito may bulaklak din yan, no? Pero okay naman yung kalaban niya, ang laki na. Tanggalin natin itong isa. Ayan, may bulaklak siya. Ito maliit, malaki, tanggalin natin yung isa. Yan. So mag-apply na tayo ng fertilizer, ay ng foliar mga kaubas. Let's go. Ito naman yung mga bulaklak dito sa dulo. Ayan, malalaki na. Ang pag-apply naman ng foliar mga kaubas ay depende sa pangangailangan ng ating ubas. Pwedeng 2 times a week, isang beses isang linggo, ganun, para maibigay lang natin yung tamang nutrients na kailangan ng ating ubas para magtuloy-tuloy yung kanyang mga bulaklak. Yan, iba pa yung mga nilalagay nating mga pataba sa kanyang puno. So kailangan din ng ating ubas yung foliar, malaking tulong kasi yun. So mag-apply na tayo ng foliar. Yan, spray lang na ganyan, no? Dahil may kasama itong foliar, tapos fungicide, ay protektado na siya ngayon sa fungus. Ganyan lang. Mahangin mga kaubas, pumupunta sa mukha ko. Mamaya na lang ulit at mag-spray muna ako ng ating foliar. Tungkol naman dun sa brand ng foliar na bibilhin nyo mga kaubas, ay kahit anong brand naman ng foliar yan ay magaganda naman. Kaya kahit anong brand pwede yon mga kaubas, basta sabihin nyo dun sa pagbibilhan nyo or sa mga agri-supply na sa inyong lugar na kung saan kayo bibili, ay yung foliar na rich in potassium or yung mayaman sa potassium na foliar or yung pampabulaklak, alam na ng agri-supply yon, alam na yung ibibigay sa inyo. Tapos importante rin pala na sabihin nyo yung foliar na compatible siya sa fungicide, or yung fungicide na gagamitin nyo ay compatible din dun sa gagamitin yung foliar. Kasi merong mga fungicide din na hindi siya pwede isama sa ibang mga ginagamit nating pang spray. Importante yon. Kung bibili kayo ng foliar, mas maganda na bumili rin na kayo ng fungicide na para maitanong nyo doon kung pwede silang magsabay na spray. Kasi para mas less yung trabaho, isang beses lang kayo mag-spray, dalawa na kagad yung may apply nyo, fungicide at saka foliar. So yun. Ayan, patapos na ako mga kaubas. Medyo magdidilim-dilim na. Yan. Simple lang pag-a-apply ng foliar, lalo kung meron kayong mas magandang pang-spray na ginagamit, madali lang. Basta huwag kayo mag-spray ng yung mainit pa. Kailangan yung pag nag-spray kayo yung medyo malamig-lamig na, para hindi meron kasing magiging pangit na epekto pagka nag-apply kayo ng mainit pa. Ayan, tapos na mga kaubas. So hanggang doon lang itong aking video sa ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye bye.